It was 18 years ago when I became a mom at the young age of 20, while my husband was at his 30s. 3 months after giving birth to our first daughter, I had to work as a nurse to support our family. At habang ako ay nagtatrabaho bilang isang nurse, ang aking asawa naman ay namamasada ng tricycle. Sadyang napakahirap ng pasimula ng aming buhay mag-asawa at maraming pagkakataon na kami ay nagtatalo dahil sa iba't ibang pangangailangan na hindi namin mapunuan para sa aming anak. Ang aming mga magulang at kapatid ang nakaalalay sa amin sa tuwing kami ay magigipit at walang matirahan. Naranasan naming walang maipangbili ng diaper at gatas ng aming anak at mangutang sa kung sino-sino. At magpalipat-lipat ng bahay dahil nahihirapan kaming makabayad ng upa. Minsan ay nasabi ko sa aking sarili na siguro ay nakalimutan na ako ng Diyos. Kung kaya't ang aming buhay ay puno ng paghihirap at suliranin. Until Jesus revealed Himself to me in 2011. Hindi naging madali ang pagsunod ko sa Diyos dahil ang aking asawa ay hindi pareho ng aking paniniwala. Sa tuwing ako ay pupunta sa HTBC upang sumamba o mag-attend ng Bible study, ito ay aming pinag-aawayan. Pero parati ko pa rin iniisip ang sinabi noon ni Pastor Jesse sa isa sa kanyang mga preachings. Ang sabi niya, you have to make a stand on your faith. Kaya naman pinagpatuloy ko ang aking pagkilala sa Panginoong Jesus hanggang sa araw na sumama na rin sa akin ang aking asawa kasama ang aming anak sa isa sa mga Sunday church service. Napakasaya ko nung araw na iyon at pakiramdam ko ay dininig na ng Diyos ang aking panalangin. Pero hindi pa rin natatapos ang kaaway sa aming buhay dahil sa tuwing matatapos ang Sunday service, ay pupunta naman ang aking asawa sa sabungan dahil ito ang kanyang nakagawian. Parati namin itong pinag-aawayan kasabay ng lumalaking pangangailangan ng aming pamilya sapagkat pinagkalooban na rin kami ng Diyos ng aming pangalawang anak. Isang araw habang iniiyak ko sa Diyos ang aking mga dalahi, naalala ko na naman ang sinabi ni Pastor Jesse. Sabi niya, ang mga sumusunod sa Diyos ay hindi buntot kung hindi ulo. At ang sabi ko sa Diyos, sa isa sa aking mga panalangin, Lord, paano po mangyayari sa aming buhay ang salita mong ito? Paano po kami magiging ulo at hindi buntot sa aming kalagayan na ito sa aming buhay? Ako ay isang nurse na maliit lamang ang kinikita, habang ang aking asawa naman ay namamasada lamang ng tricycle at may bisyo pa. Wala kaming sariling bahay. Kami ay pinapatira lamang ng libre ng kapatid ng aking asawa at sakto lamang ang aming kinikita, madalas ay kulang pa. Paano mo ito gagawin sa aming buhay, Lord? Sa kabila ng tanong kong iyon ay tila imposible sa aking paningin na maging ulo at hindi buntot lamang. Nagpatuloy ako sa pagkilala sa Diyos, umattend ako ng mga PID sessions at intercessions. Ganun din, nag-host kami ng care group sa aming bahay na tinitirhan. Lumipas ang maraming taon, habang ako ay nagtatrabaho bilang isang nurse, ako ay nabigyan ng pagkakataon na maging isang safety officer sa kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. Nagdalawang isip ako sa trabahong ito dahil naisip ko na hindi naman ito ang linya ng aking propesyon. Pero dahil na rin sa pagkumbinsi ng aking asawa, sinubukan ko ito sa aking pagsubok bilang isang safety officer sa tulong ng Panginoong Diyos, makatapos lamang ang 10 buwan, ako ay na-promote bilang isang health and safety manager. At kalaunan, ako ay nabigyan din ng pagkakataon na ma-promote bilang isang HR manager ng aming kumpanya. Sa lahat ng nangyaring ito sa aming buhay ay malinaw sa akin ang pagkilos ng Diyos. Bagamat wala pa rin kaming sariling bahay, bukod sa kapirasong lupa na aming naipundar, wakala ko noon ay yun na ang katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil minsan na lamang kaming kinakapos, gayon pa man ang aking asawa ay patuloy pa rin sa kanyang bisyo. At sinabi ko muli sa Panginoon, ang matagal ko nang dalangin sa Kanya na tulungan niya ang aking asawa na naliligaw na makakilala sa Kanya at talikuran ang kanyang bisyo.
Isang araw, ako ay nakatanggap ng email sa dati kong boss na isang British national. Inalok niya akong mag-apply bilang isang Quality Health and Safety Manager sa isa sa mga factory ng aming multinational company sa Europe sa bansang Sweden. Nung una ay ayokong mag-apply dahil natatakot ako na baka hindi ako matanggap at ayoko ring malayo sa aking pamilya dahil naranasan ko na ang hirap ng pagiging isang OFW nung ako ay nagtrabaho sa Dubai katulong ng aking kapatid noong taong 2011 na hindi ko kasama ang aking anak at ang aking asawa. Sa Dubai ako nagsimulang makakilala sa Diyos, gayunpaman napakahirap ng malayo sa pamilya. Kaya't ang sabi ko ay hindi ako mag-a-apply sa Sweden. Dahil masaya na ako dito sa anumang biyaya na binigay ng Lord. Ngunit dahil sa pag-convince muli ng aking asawa na ito ay subukan, nag-apply na rin ako. Pero hindi ako umasa dahil marami rin namang ibang mga applicants na mas capable sa akin mula sa Europa. At ako lang ang isang Pilipino na nag-apply para sa posisyong iyon. Hindi ko pinanalangin sa Diyos na ako ay matanggap sa trabahong aking inaplayan. Ang sinabi ko lamang sa Diyos ay, Lord, let your will be done in my life. At pagkatapos lamang ng 2 buwan, mula lang ako ay mag-apply, sinabi sa akin na ako raw ang natanggap sa trabahong inaplayan ko sa Sweden bilang isang manager ng 2 departamento sa factory. Ang posisyon na pinagkaloob ng Diyos ay tinatawag na Quality, Environment, and Health and Safety Manager. Sobrang tuwa ko sa mga panahon na iyon, pero napalitan ito ng lungkot nang maisip ko na maiiwan ko na naman ang aking asawa at 2 anak at ang iba pang pamilya ko sa Pilipinas kung ako ay magtatrabaho sa Sweden. Laking gulat ko nang sabihin ng kumpanya na hindi lamang ako ang pupunta sa Sweden, kundi kasama rin ang aking pamilya. Wala kaming gagastusin kahit magkano. Mula sa pagpaprocess ng mga papeles hanggang sa pagtatransfer ng aming mga gamit mula sa Pilipinas hanggang sa Sweden. Ako at ang 10 ng aming pamilya ay hindi makapaniwala sa biyaya na aming natanggap mula na malinaw sa akin na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, dahil sa Diyos at para lamang sa Diyos. Sa kabila ng aming kaba, sa pagpunta sa ibang bansa ay tumuloy kami at ibinenta namin ang lahat ng aming mga gamit, pati ang sasakyan na aming naipundar at umalis kami ng Pilipinas. First time na ang aking mga anak ay namakasakay sa eroplano papunta sa ibang bansa at business class pa. Pagdating, praise God. Salamat po, Lord. Pagdating ng Sweden ay binigyan kami ng kumpanya ng libreng bahay at libreng sasakyan sa loob ng 4 na buwan habang kami ay makapag-settle at makakuha ng sariling uupahan na apartment at sasakyan. Nag-provide din sila ng allowance, pambili ng mga furniture at appliances para sa aming lilipatan na apartment bilang aming pasimula. Gayun din, ang aking mister ay may sariling allowance para sa kanya namang mga trainings na gustong atenan para siya ay makapag-adjust sa bagong bayan. Habang ang aming mga anak ay lumipat sa mga paaralan at doon na muli nagsimula ng kanilang pag-aaral. Ngayon ay 4 na taon na ang lumipas mula ng napakalaking himala na iyon ng Diyos sa aming buhay. At noong 1 taon lamang ay isinakatuparan ng Diyos ang aming matagal ng dalangin na magkaroon kami ng aming sariling bahay. Isang tahanan na sa tuwing aking titingnan ay nakikita ko kung paanong ang katapatan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa aming buhay ay buhay at totoo. Ang aming tahanan ay pinagkaloob ng Diyos sa Sweden
At ang aming bunsong anak ay masayang nag-aaral sa school po doon. Ang aming panganay na anak naman ay mayroon na ring sariling part-time job habang siya po ay nag-aaral. At habang ang aking asawa naman po ay nag-aaral ng Swedish language habang pumapasok sa mga on-the-job trainings kung saan siya ay nakakatanggap din ng kanyang sariling allowance mula sa gobyerno. At higit sa lahat, siya ay malaya na sa bisyo ng sugal at sabong. Mayroon na siyang kinabibilangan na group ng Christian Church sa Sweden habang kami po ay patuloy pa ring nakikinig sa online services ng HTBC. At mula sa aking pledge noon para sa isang blue na upuan para sa church, sa kabila ng kakulangan namin sa pinansyal noon, hanggang sa pagiging tapat sa tithes kung saan para sa Panginoon, ay patuloy kaming pinagpapala ang aming kabuhayan at hanggang ngayon ay sinisikap kong maging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik sa Kanya dahil ako at ang aking pamilya ay buhay na patotoo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at hindi maikli ang kamay sa mga pagpapala. Ang aming mga anak ay marunong na ring maging tapat sa kanilang tithes habang ang aking asawa na noon ay nagagalit tuwing makikita niya na ako ay nagkakaloob para ng tithes para sa Lord. Ngayon, siya na mismo ang nagkakaloob ng kanyang sariling tithes mula sa kanyang mga kinikita sa kanyang pag-aaral at on-the-job trainings. Naniniwala ako na ang Diyos ay hindi patapos sa kanya sa pagkilo sa aming buhay at pagkakalooban ng Diyos ang aking asawa ng kanyang permanente at sariling trabaho sa bansa kung saan niya kami dinala. Sa ngayon po ay patuloy ako sa paglilingkod sa Diyos sa ministry na kanyang pinagkatiwala sa akin, an online Bible study group with my workmates na sinimulan ko po 10 taon na ang nakakaraan. Mula nang ako ay nasa EPSA pa at nagtatrabaho bilang isang nurse, at hanggang ngayon po na kami at ako at ang aking pamilya ay dinala ng Diyos sa Sweden. Inaabot ng gawaing ito ng Diyos hindi lamang ang aking mga katrabaho noon sa EPSA, ngunit maging ang mga bago naming kaibigan at kakilala sa Sweden at kasama ang aming mga pamilya at higit sa lahat, kasama rin dito ang aking nanay at mga kapatid. Ngayon ay nakita ko na ang sagot sa aking tanong noon sa Diyos kung paanong kami bilang mga anak niya ay hindi magiging buntot kung hindi ulo. Tulad ng sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Hanggang sa ngayon po ay hindi ko pa rin lubos na maisip at maipaliwanag kung paanong ang lahat ng bagay na ito sa aming buhay ay ginawang posible ng Diyos, ngunit isang bagay ang totoo. Ang mga pangyayari sa aming buhay ay hindi mula sa aking sariling lakas o talino, kung hindi ito ay mula sa kapangyarihan ng salita at pangako ng Diyos sa Ephesians 3:20 na nagsasabing, sa Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ako ay naniniwala. Praise God. Salamat po, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Ako po ay naniniwala na kung ito ay ginawa ng Panginoong Jesus sa aming buhay, ito rin ay kaya niyang gawin sa inyo. Ako po si Maria Katrina Manalong Maniego, isang buhay na patotoo ng pag-ibig, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. To God be the highest glory and praise. Salamat po. Amen.